The Lord be with you. And with your spirit. The Gospel proclamation according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he was entering a village, 10 lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voices, saying, "Jesus, Master, have pity on us." And when he saw them, he said, "Go show yourselves to the priests." And as they were going, they were cleansed. And one of them, realizing he had been healed, returned glorifying God in a loud voice. As he fell at the feet of Jesus and thanked him, he was a Samaritan. Jesus said in reply, 10 were cleansed. Were they not? Where are the other 9? Has none but this foreigner returned to give thanks to God? Then he said to him, "Stand up and go. Your faith has saved you." Church of the Living God, the Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Gandang umaga sa inyong lahat. Yan, okay? Ganda ba umaga natin? Yes. Maganda ba mga katabi natin? Yes. Lalo na ng mga BIR. Region 8. My favorite. NCR, not Region 8. BIR. Kasi NCR ako eh. So, ngayon po ay isang pinagpalang araw, no? At in a very special way, today is the IP Sunday. We pray for our indigenous brothers and sisters, yung ating mga katutubo, nauna pa sa ating lahat yan, no? Mga katutubo natin, no? Sa mga probinsya na talaga yung mga orig ng mga Pilipino, no? Naway sila ay mabigyan natin ng atensyon, lalo-lalo ng pamahalaan, maprotektahan ng kanilang mga tradisyon at ang kanilang mga ancestral homes and properties, no? Sapagkat we have to appreciate culture and history, no? At syempre, as we prepare for 500 years of Christianity, 2021, malapit na ang ating pagdiriwang ng 500 ng Kristyanismo sa Pilipinas, no? Dumating ang Kastila, 1521, no? Malapit na yung 2021. Pagpahalagahan natin ang mga nauna sa ating pananampalataya dito sa Pilipinas. At kami nga sa Caritas Manila, no, tinutulungan natin ito yung mga katutubo, lalo-lalo na yung mga livelihood projects ng mga igorot, ng mga ibanag, no? At yung ating mga kababayan sa probinsya. Kaya sa Caritas Manila, meron kaming project na Margins, no? Sabi niyo nga, Margins. Ayan. It's a brand, no? Galing marginalized, no? Yan, no? Yung mga produkto ng mga taga-probinsya, pati na lang urban poor, rural poor, pinagkasama-sama natin yan, yung mga micro-entrepreneurs, no? At ngayon nga, meron tayong, pwede mo mag-plug, no? Meron po tayong Margins Expo sa Glorieta. Natapos na tayo sa Trinoma. Libre yung lugar eh. Nasa Glorieta po tayo ngayon, 789, ngayon ang last day, sa Activity Center ng Glorieta sa Makati. Tinitinda natin yung mga produkto ng mga katutubo, mga bilanggo, mga urban poor, mga biktima ng kalamidad, yung kanilang mga bags, mga trinkets, mga accessories, mga pagkain, mga kape, mga turmeric, mga ganyan, ano? Ayan, no? Tinutulungan natin yung mga katutubo at mga maliliit na tao, mga kababayan natin. Kasi hindi tayo naniniwala sa dole out, no? We help the poor, help themselves. Amen? No? Ang dole out, pag bagyo lang yan, pag kalamidad. But on a regular basis, we help the poor help themselves. Tulad ng ating mga micro-entrepreneurs. No? At yun din ang gusto ng Panginoon. No? Mabigyan ng pag-asa ang mga maliliit at napabayaan ng lipunan. Tulad ng may mga ketong. Ating ebanghelyo ay isang napakagandang pagpapamalas, no? Ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng tao. Lalo-lalo na sa mga sinumpa. Mga sinumpa. No? Kaya yan ang ating nais kong bigyan ng diin, no? Ang kahalagahan ng blessing. Are you a blessing or are you a curse? Ayan, no? Are you a blessing or are you a curse? Ang leprosy ay simbolo ng mga taong sinumpa. No? Sa panahon ni Kristo, pag ikaw ay merong ketong, talagang napakasama mong tao.
Yung kasalanan mo ay nakikita sa iyong sakit. No? Kaya yung ketong, parang naaagnas ang iyong buong katawan. No? Kaya kailangan malayo ka sa tao. Hindi ka pwede lumapit sa mga taong normal. May bell nga sila, may bell. Palaging nakatira sa mga bundok, malayo. Because they are outcast, rejected, no? Cursed. Sila ay sinumpa sapagkat sila ay nagkasala sa Diyos. O kaya yung mga lahi siguro nila ay nagkasala sa Diyos. Intergenerational sin. Kaya sila ay rejected at sila ay dying in their physical sickness of leprosy. Sinumpa. Pero sila ay nakita ni Jesus. Napakagaling yung word niya. Jesus saw them. Jesus saw them. And they came to Jesus seeking for healing. And Jesus healed them. No? And of course, only one came back to thank the Lord. No? But the essence is God saw them. No? And blessed them by the power of healing. Ganun din ang nangyari kay Naaman. Mayaman yan, pero meron din siyang ketong. Pero pinagaling siya ng Diyos sa pamamagitan ni Elisha. So ano yung message ng ating ebanghelyo sa ating pang-araw-araw na buhay? No? Are you a blessing? Or are you a curse? No? Diba? Pag pumapasok ka ng isang lugar, papasok ka ng opisina mo, o pumapasok ka ng isang pamayanan, there are people who love you and there are people who hate you. People who love you is a blessing. People who hate you is a curse. Ano? Ikaw ba ay isang pagpapala o ikaw ba ay isang sinumpa? No? Yan ang ating pagnilayan. And as Christians, we have to follow the Lord to be a blessing like our Lord because God is with us. Nasa atin ang Diyos. Amen? No? If Jesus is a blessing to the world who is in need of healing and deliverance and salvation, dapat tayo rin, sa atin si Kristo, kaya nga tayo Kristiyano, no? We should be a blessing to other people. Ano bang ibig sabihin to be a blessing, di ba? Unang-unang ibig sabihin yan to see someone and give value to that someone, no? Kapag ikay nagpapahalaga sa isang tao, no? Nagpapahalaga sa isang tao, no? You become a blessing to that person. And one powerful way of giving value to a person is to see that person. Magpakita ka sa taong yan. Tulad ni Kristo. Si Kristo ang manifestation of God. Ang Diyos na hindi nakikita ay biglang nakita sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagpapakita sa kapwa ay isang tanda na you are a blessing to them. Ang opposite niyan, hindi ka nagpapakita. Absent ka. Kaya kapag ang tatay ay nagpapakita sa kanyang mga anak, palaging nasa bahay, blessing yun. Di ba? Di ba? Iba yung pakiramdam. Asan si Airpods? Nasa bahay. No, di ba? Si Airpods, di makita. If the parents are being seen by their children at home, that is a blessing. Absence is a curse. No? Kapag yung amo, yung boss, nagpapakita sa mga empleyado, di ba? Saan ba yung boss natin? Hindi nga makita. Pero pag yung boss nakikita, kumusta na kayo dyan? Yan, no? You become a blessing. Kasi pag yung presence kasi, pag ikaw presensya, yun ay tanda pinagpapahalagahan mo yung tao. Di ba kayo, pag nag-i-invite kayo ng mga, pag meron kayong, di ba kayo, pag may anniversary, ini-invite siya yung commissioner o secretary, no? Pag dumating, bless tayo. Dinalaw tayo ng secretary. Ayan, no? Di ba, no? Di ba? Mahalaga yung presence, eh. It is a sign that you give value. No? Kaya nga sa Ebanghelyo, si Kristo palagi naglalakad. Gusto niyang makita sa pag nakita mo lang ang Diyos, abay pinagpala ka na pag nakita mo ang Diyos. Kaya nga tayo, mahalaga yung nakikita eh. Kaya kailangan meron tayong nakikita, meron tayong nahihipo. Nakita mo yung santo, para ako pinagpala. O dumalaw ka sa isang pilgrimage, nakita mo yung santo, para ka ng pinagpala. Yun ang sign of blessing. Seeing, no? It's a sign of giving value to someone. Amen? Okay. Pangalawa, ano yung sign? Blessing came from the word benedicere. Benedicere. Sabihin nyo nga, benedicere. Yan, no? To speak well of others. Yan, no? To speak well of others sincerely is a sign of blessing. No? Di ba? Brother, pagpalain ka ng Diyos sa araw na ito. Di ba? Yung mga ganyan, pag nakakarinig na ganyan eh. Kasi yung, brother, sumpain ka yan. Malasing ka sa akin. When you speak well of others, no? You are a good person. Yan. Ay, maganda yung ginawa mo. No? Pinagpala yung kinilos mo, no? No? Congratulations.
sa iyong magandang project. Lalo, nagte-text ka, nag-i-email ka. When you speak well of others, that is unleashing blessing to that person. No? Ang kalaban niyan, curse. Naiinggit ka. Tsura niya. That's a curse. Palpak naman yung mga ibang trabaho niyan. That's a curse. No? When you criticize, no? That's a curse. Di ba? When you deny affirming another person, that's a curse. O kaya tayo nati-threaten. When we are threatened by other people, no? Naiinggit tayo, nagsiselos tayo, or we are threatened, tayo mga may edad, nati-threaten tayo ng mga bata, nati-threaten tayo ng ating mga anak, nati-threaten tayo ng mga kabataan, o mas malalaka, o mas maganda pa sa atin, we become a curse. When we are threatened by other people, you become a curse. When you are envious and jealous of other people, you become a curse. But when you speak well of other people, congratulations! Praise the Lord! Pinagpala ka ng Panginoon. Have a good day today. You become a blessing to the world. Di ba? Pag natutuwa ako, pag may nagte-text ako, Father, may you be blessed today. O, yung blessing, no, to the world. Amen? No? And the third kind of blessing is when you're willing to sacrifice your life so that others may have more of life. Di ba? You're willing to sacrifice a little part of your life to the point of self-sacrifice so that other people may have more of life. Then you become a blessing. Tulad ng mga nanay, no? That we're willing to sacrifice our time, talent, treasure, even our life. We're willing to sacrifice so that others may be blessed. Then you become a blessing. Ngayon po, sa ating panahon sa Pilipinas, meron tayong mabigat na mga kapatid na parang may sakit ng leprosy. They are rejected by society. People are afraid of them. No? They are cursed. Ito po yung mga addict. No? Marami sa atin takot tayo sa mga addict. No? Na para silang may ketong. Niiwasan natin. Ay, mga addict yan. No? Pero yun ang hamon sa atin. No? 700,000 ang sumuko sa pamahalaan. Ang pamahalaan nakikipagtulungan sa simbahan, sa mga cause-oriented communities to reach out to these 700,000 surrenderers, no? Na nais magbagong buhay. 90% nila, sa 700,000 na yan, 90% pwedeng matulungan sa community. 10% lang ang kailangan ipasok to rehab. Yung severe, 10% lang. Marami sa kanila mild lang na user na pwede natin matulungan sa pamamagitan ng giving advice, counseling, no? Giving attention sa kanila. Kasi iba siguro na pariwara ang buhay, baka nakaproblema sa pamilya. Lakbay, na ang tawag namin sa programa ng simbahan, yung We Journey with the Drug Dependents Towards Healing and Restoration. No? Gabayan natin, sabayan natin ang mga nagbabalik loob na mga addict na makapagbagong buhay. Ang simbahan, magpo-provide tayo ng counseling sa mga parokya, sa kanila at sa mga pamilya nila. Magpo-provide tayo ng values formation sapagkat napakahalaga ng Diyos sa pagbabago. Kasi ang addiction, tandaan nyo, addiction is a sickness. Tulad ng alcoholism, ang drug addiction is a sickness. Hindi mo kayang kalabanin yan sa iyong sariling lakas. Kailangan mo ng spiritual power. Amen? No? You need the power of God. No? Kaya mahalaga yung values formation to pray over them. At syempre, tulungan natin ng livelihood. No? Kala nyo, 75% ng mga sumuko galing sa mga mahihirap. Abay, hanap buhay ang pagtitinda ng shabu. Kaya kailangan tulungan natin, mabigyan sila ng livelihood and alternative means of income. No? Kaya ang hamon ito yung modern day leprosy, addiction. Kailangan natin ng blessing that will come from us. If we're willing to sacrifice our time, talent, and treasure to help these brothers and sisters afflicted by addiction. No? Kaya brothers and sisters, tayo pong mga naririto, no? Pinagpala ang mga may ketong sapagkat nakita sila ni Jesus at pinagaling sila. No? At ganun din tayo, hinahamon tayo ng Panginoon habang pinaghahandaan natin ng 500 years of Christianity, are we becoming a blessing to the world? Because God is with us and not a curse to the world. And how to become a blessing? To give value to other people by seeing them. Presence. Second, speak well of other people, no? Truly from the heart, and give delight
by speaking well, affirming the goodness of other people. And third, the willingness to sacrifice, no? To give up our life, no? So that others may have more of life. Like what Jesus did on the cross. He died so that we may have life in all its fullness. Amen? Tumayo tayong lahat.